Kumusta mga kalpanalo? Shoutout po sa inyong lahat diyan. Tampok sa usapan natin ngayon ang beauty queen actress 1979 na si Ate Melanie Marquez. Dahil di umano'y ayon sa kanya bagaman labag sa kanyang kalooban ay kinulong ito sa isang mental facility. At ang masakit pa ay ang kanyang mismong asawa na dapat sana na nagmamahal sa kanya ang gumawa nitong bagay na hindi naman dapat sana. Ipinagtapat nga ni Ate Melanie ang paulit-ulit na physical na pananakit, mental, emosyonal at verbal na pang-aabuso nito na naranasan niya di umano mula sa kanyang asawang si Randy Adam Lawyer. Ayon kay Melanie, matagal siyang nagtiis alang-alang sa kanyang mga anak pero ngayon ay gusto na niyang maging malaya at mamuhay ng payapa. Matatandaan, Hulyo taong 2022 ay biglang nawala itong si Ate Melanie. Hinanap nga siya ng kanyang mga kaibigan at kamag-anak pero hindi alam kung saan ito naroroon. Pero makalipas nga ng 3 taon ay isiniwalat niya ang malagim na pangyayaring naganap sa buhay niya. Ayon sa kanya, mismong kaarawan niya July 16, 2022 ay nang dukutin siya. Inabdak ako. I was kidnapped against my will. I was judged. Nobody talked to me. I cannot talk to anyone. My phone got hacked and it's on my birthday. Birthday ko mismo, July 16, nung inabdak ako because I filed a case against Randy, yung suntok niya sa akin. Nawala ako, inilagay ako sa mental hospital, thinking sira na ang ulo ko. Well in fact, I'm taking care of my 2 boys. Then I'm having a construction sa binili ko na lupa. Ang tinutukoy mga kalpanalo ni Ate Melanie na may 2 boys ay ang kanyang 2 anak na lalaki na na-diagnose na may autism. Sila si Mazin at Adam. Pagpapatuloy niya, bigla akong nawala. I was only invited to celebrate my birthday but I never thought that the celebration will be my trauma. Inabdak ako, ininjeksyonan nila ako. Ayon kay Melanie, betrayal of trust ang nangyari sa kanya, ngunit hindi niya direktang pinangalanan ang mga taong sumira umano ng kanyang tiwala. Then I was crying because it's clear enough na betrayal of trust. I don't wanna mention anybody, but I was hurt. Sabi niya, dinala raw siya sa isang mental health facility nang wala niyang pahintulot. Iniwan ako sa mental facility. Tinawag ko sila. Bakit ako naiwan dito? Hindi ko alam na mental hospital yon. Dinala ako sa 4th floor. Itinali nila ako. Sabi ko, bakit niyo ako itinatali? Hindi naman ako nagwawala. Mandatory daw. Kinabukasan sabi ko, nasaan ako? Mental hospital. Saan? Pasig. Dagdag pa ni Ate Melanie, sa lahat ng nangyari sa kanya, ang pinakamasakit daw ay inihiwalay siya sa kanyang mga anak na parehong may autism. Kaya naman nga mga kalpanalo, payong kaibigan lang po sa mga wala pang asawa dyan, ay pumili kayo ng taong di lang kayo paliligayahin. Dapat piliin din ang taong magmamahal sa inyo, iyong tipong di ka dadalhin sa mental hospital at mapagkakamalang nababaliw. Huwag kalimutan mag-subscribe sa munting channel na ito kung gusto mo sa mga tulad nitong usapan. Sa muli, maraming salamat. Adios. Mua.